Meron ho kayong statement, sa inyong statement actually, ay sinasabi ninyo na you are not in favor of the decision of the Supreme Court, pero sabi nga, wala naman kayong choice kundi sundin kung ano man po yung naging desisyon nila. At meron hong nagkakagulo ho, technicality, ano po, dun sa issue na may, ano po ang tawag dito, may pinadadagdag ba na, na pinaamyendahan, something like that? Paki-explain nga po yun. Una po lilinawin ko muna, yung pong desisyon ng Korte Suprema ay hindi po to patungkol sa substance ng impeachment complaint. Opo. So, it is purely technical. So, hindi po nila tinouch dito yung sustansya kung mayroon pong basihan o wala. So, ang pinag-uusapan lamang dito kung ito ay dumaan sa proseso na naayon sa aming rules at sa naayon sa saligang batas. Ngayon, kung makikita po ninyo, kaya po sinabi na hindi po ako sumasang-ayon kasi maski po yung kanilang yung una po nilang desisyon at eto pong latest na desisyon nila, meron pong makikita kayo mga inconsistencies din sila. So kung kanina po, naputol tayo, sorry po, ang sinasabi po ninyo ay walang, tama po yung sinasabi ninyong statement nyo na medyo hindi kayo pabor dun sa naging desisyon ng Supreme Court, and then kung Tapos makikita po natin, pati po yung interpretation ng 10 session days, binago po nila. Bagamat nung una po nilang desisyon, nare-recognize nila kung paano namin ito ini-interpret yung 10 session days. Pero ngayon, gumawa sila ng sarili nilang interpretation dito sa 10 session days na base po sa kanilang interpretation. Nung una sinasabi nila na totoo na yung 10 session days ay hindi kagaya ng 10 calendar days. Pero ngayon sinasabi nila na yung 10 session days daw dapat ay i-interpret as 10 calendar days. magkaiba pa po ba yun, yung calendar at Magkaiba po session kasi days? yun at Oo. saka session days. Oo. Otherwise, dapat ang ginamit na po namin 10 calendar days. Halimbawa po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito po kasi ang nakagawian po ng Kongreso, tingin ko masi sa Senado. Pagka kami po ay may agenda, halimbawa ngayon po Lunes, may agenda po kami. Ito po ay hindi natapos at pinagpatuloy namin the following day, which is Tuesday. At hindi naman po namin in-adjourn ang session. One session day po ang bilang doon, bagamat magkaibang araw. One session day. Yes. Ah. One session day po ang bilang doon, bagamat magkaibang araw. Kaya naman po ay ginagawa maski sa ibang maski dati pa po, bago wala pa pong impeachment, ganyan na po talaga ang kwentahan, lalo na kung mahahaba ang agenda na nailagay po doon sa agenda nung Lunes at hindi talaga matatapos. So ibig sabihin So, ganun. kong, hindi siya per day. Hindi, kaya nga po session eh. Okay. So, kaya nga may bilangan po kami, session 1, session 2, hindi po binibilang na calendar 1. So, noong una, doon po sa kanilang unang desisyon, nirecognize po nila yon at inamin nila na ganun po yung sa Kongreso. Pero ngayon, iba na naman ang interpretation nila. Dapat daw ito i-interpret na calendar day.